reconciliation. Kung ano ba, Brother Francis, ay... Brother Marjelan, ano yung mic? For the record. Okay, tanong. Ito. Ako, gusto ko talaga totoo bilang lingkod ng Panginoon. Ay ayoko din na maging hypocrites doon sa harapan ng Diyos at sa tao. Ito lang ang ano ko. Kung halimbawa, nagkasala ang iyong kapatid at ikaw ay nagpatawad sa kanya. Mayroon ka ba rin pananagutan doon sa kapatid na at hindi siya nagkaroon ng pagbabago, parang tawag dito, ugnayan o kasundo doon sa bagay na yun. Mayroon ka ba rin pananagutan doon sa harapan ng Panginoon? Malinis ka na. Kasi, pumasok, nung bata pa ako sa Binondo, pumasok na sa mind ko yan. Ikaw na yung nagpakumbaba, ikaw na yung umako, no? Tapos, ikaw pa yung mamasakay. Nangyari sa akin sa Binondo yan. Gusto ko yung testimony yung Binondo. Nung nasa Binondo ako, si Barlito makapag-attest yan, saksi yan. Pinagtulungan din ako ng lahat. Ngayon, kahit na ako pa yung mag-sorry, lalong lalala, may nadiscover ako eh. Hindi mo pwede alagaan ng pagsisinungaling ng tao. Pag inalagaan mo, lalong lalala. Ginawa ko yun ng 10 taon dito. Na-discern ko na yan noong 2006 pa. Yung 6, ano na yan ha? Kumbaga, may nangyari na behind the scenes na hindi ko alam. Nung nararamdaman ko, nanahimik lang ako. Sa loob-loob ko, basta hanggang hindi ako pinapaalis, makikipag-fellowship ako. Pero dumating din yung araw, pinaalis ako. So, sa loob-loob ko, okay lang. Pero maganda sana kung may kapayapaan. Kunwari, hiwalay tayo, pero wala lang, di ba? Katulad ibang end time, maraming ibang end time, iba naman ang alam sa atin. Pero wala namang sama na loob. Yan ang hapon ko, pero hindi natatapos eh. Actually, galing din sa ibang end time espiritu na yan. Maraming kwento ginagawa sa akin. Sinikap ko, 2 beses, binanggit ni Marmajelan, pangalawa yan. Meron pang unang beses, sinabihan ako, reconcile, pumunta ako. Pareho lang nangyari eh. Nung pumunta ako, binakbakan lang ako. Kahit gusto ko magpaliwanag, hindi ako pakinggan. Wala nang mangyari. Kung gusto mo, may pag-asa pa ba? Kasi ang tamang reconciliation, kung mayroon ng akusasyon, pakikinggan mo yung kabilang panig. Amen. Hindi yung pinipilit mo, tapos Sa'yo lang. ayaw mo pa makinig. Yun. Parang may alaga ng muhilo eh. So, sa loob-loob ko, actually, laman ko, gusto magalit. Kung meron ng masamang salita sa akin, nakakagigil sa laman na gusto ko bumanting. Pero pinigilan ko na sarili ko. Tapos, ako ngayon dapat magalit, pero pinayapa ko na sarili ko. Tapos kahit kalat pa yung pangalan ko na hindi maganda sa iba-ibang tao. Pinagsadyos ko na lang yan. Mahal ko yung mga kapatiran ko sa Binondo. Mahal ko yung kapatiran na ibang apostoles na pinanggalingan ko. Mahal ko rin yung kapatiran nating apostoles na naturuan ko. Pero, Sinungad ka na. meron pa ng eleksyon ng Diyos sa akin. Hindi natin kontrolado hindi natin kayang kontrolin yung ng tao. Nasa kamay ng Diyos yan. Bakit? Amen, amen. Kahit anong pagpiplease ng human nature.
paglulugod mo sa tao. Oo. Sipin, kung anong gusto, pagbigyan mo. Walang katapusan yung pwede maisip na akusasyon sa'yo. Tama. Ito yung gusto ko tanongin sa inyo. Pati kay Pastor Dani. Tama ba kung anong inakusa sa'yo, kahit hindi totoo, aminin mo na lang? Tama ba yun? Ako sasagot, kapatid. Sige, para magkasunod na kayo, aaminin ko. Tama ba yun? Ang sagot ko dyan, Juan Francis, hindi sa nakapag-amin. Hindi sa inaamin ko na ako ay nagkasalan. Ngayon, na ang magiging pahayag doon sa kabila na kung sa inaakala ninyo na ako ay mayroong mali, di ilagay ang sarili o ipagpatawad ninyo kung ako nagkamali. Kung sa akala ninyo. Pero kilala mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Alang-alang sa kapatid na nalayo ang kanyang puso. Yun ay bakit pala doon. Depende sa Sige, pagkakas. so tutuloy ko ang aking testimony. So nag-decision na ako after this so long na time. Hindi ko na pipilitin mag-please sa tao. Kung ano man ang itapon sa akin na akusasyon, wala naman ang pagkakataon para iwanan yung sarili ko. Yung mga tao na nasasabihan, hindi naman magtatanong sa akin, mananahimik lang. Iba maniniwala na lang ng patago. Secretly, maniniwala na lang. So, binibigay ko na lang sa Panginoon yan. Nakasulat naman sa Biblia, di ba? Ariin mo kagalakan. Kung dumanas ka ng kapighatian dahil sa mensahe. Dahil naman ito sa mensahe. Galing naman sa ibang end time yung muli nila sa mensahe. So ngayon, kung nag-ikutin, nadama yung personal, hinanapan ng mga ganong kwento. Ito ang sasabihin ko, kung meron tayong pagmamahal sa kapatid, gusto natin makipagliwanagan. Pero kung yung tao ayaw makipagliwanagan, ayaw naman kunin ang panig mo, no? Basta yung kabilang panig lang, basta tanggapin mo na lang. Ito naranasan ko eh. Kung ginawa ko na yung kalimutan, ginawa ko na yung hindi nga ako yung nag-reklamo eh. Pero ito yung napansin ko, wala kayong ginagawa, wala kayong ugnayan. Lumapalala ng palala. Bakit wala na kayong ugnayan? Wala na kayong ginagawa sa isa't isa. Palala pa ng palala. Ibang tao ang gumagaso. Ibang end time ang gumagaso. Hindi man aminin yan. Meron ibang end time kasi meron akong prueba niyan. Hindi ko na lang dinetali rito. Meron akong prueba na may influence yan. Ang kailangan lang siguro mabuksan ng Diyos na merong influensya mula sa ibang end time na sinisiraan ako. Ngayon hindi to oras para sabihin ko isa-isa yan. Okay? Pero, diretsuhin ko na, yung ibang end time, talagang sinisiraan ako. Ang kaibahan lang siguro sa iba, basta na lang naniniwala. Pero yung paniwala lang, kung limang doktrina, personal na. Yung personal, kakagatin naman ng hintabi, kahit anong maisip mong akusasyon. So, pero natutuwa ako kung merong gustong kumuha ng panig ko. Natutuwa ako sa isang kapatid. Siguro sa libo-libo, no? O sa dinami-dami. Merong isang kapatid, gusto magtanong yung kunin yung panig ko. Natutuwa ako dyan. Kasi at least, merong magtuturing ng patas. Pero yung sa sarili, hindi mo magagawa. Diyos na lang talaga ang pwedeng kumilos dyan. Sinubukan ko na sa makalangang paraan ko. Na yung 2 beses na to, pinagbigyan ko yan, nagpahinuhod ako. Wala. Nandun, may espiritu yun. Hindi mo kontrolado yun. Hindi mo kontrolado. So, ang Diyos, nakikita ko yung kamay ng Diyos. At naranasan naman ni Pablo yun dati. Lord, Naranasan ni Pablo ang kahirapan. May gumawa ng kahirapan ni Pablo. yes. Talagang Parang umulit niya, parang ginuhog. umulit lang ang istorya ng Biblia. Tinig sa laman. Tama. Yung tinig ni Pablo sa laman, sakit. Pero pwede rin niya maging tinig yung pag-uusig. Pwede rin niya tinig yun. Sa Himeneo. Yung unang ikalawang Korinto 11, 1 tsaka 4. Unawain yung pananalitin ni Pablo.
isa sa mga dirigyan na ano, na yung dati niyang tinuturuan, ayaw na makinig sa kanya. Tapos sa Galatia, sinabi rin, you are so soon removed from the Galatians 1:6 at sabi, I am amazed that you are so soon removed from kay dali niyong mawala doon sa pundasyon. Ano yung nasa pakipurso yung Galatians 1:6? You're so soon removed from the teachings, from the doctrines, wherein you were founded. Ang hirap nito, hindi lang yung personal attack. Yung mga inakay mo, pwede rin ma-discourage. Dahil siyempre, nagtiwala ka, ang tawag ni Pablo doon, mga bula ang kapatid. Kasi nagtiwala siya, pero yung pinagkatiwalaan niya, siniraan lang siya. So, Galatia 2 naman, yung mga false brethren, pumasok dun sa mga ano niya. Kaya naman nakapasok kasi Kristiyano rin ang pakilala. Pero yung pagka-Kristiyano rin, mga Hudyo. Mga traditional. So maraming, alam mo paglakad natin sa liwanag, kay Luther, kay Wesley, kay Knox, kay Calvin, kay sino man, I believe na naranasan din ng mga manampalataya yan. Naranasan nila na dati sila magkasama, tapos, nung umabante itong isa, inuusig na siya nung isa. Pero itong umabante, hindi niya inuusig yung pinanggalingan niya. Kinakandili pa nga niya, binibigyan niya respeto. Pero yung siya ay sinipa doon. Sabi ni Brother, hindi ka alis sa Assemblies of God dahil matanggap yung message. Hindi ka naman parang na takot. Nandun ka ba sa Dasmaris? Handaga siya. Hindi ko parang dagat, takot mag-share. Kaya ka mapapaalis ka dahil mag-share ka. Mapapaalis ka dahil mag-share ka. Hindi ko pwede itago yung katotohanan. Kunwari, sasabihin ko, ito yung mangyari sa inyong anak pag hindi niya ito ginawa. Yan tayo pamimilit. Pamimilit na yan. Mukhang pamimilit dahil sabi ko, sabi ng Panginoon. Pero hindi ko naman kontrolado kung gagawin ninyo. Ang pwede lang sa atin, magpaalala. Right. Saka hindi lahat ng tao na papaalalahanan ko. May pinipili lang akong mas madalas paalalahanan. Yung hindi tumututol. Yung iba ayaw, hindi ko pinipili. Right. Hindi ko, pero, madali na ikwento na Manginoon ka, kinontrol mo ang buhay nila. Madali na. Yung willing makinig, sinasabihan mo talaga. Madali magkwento ng panira. Sinuturo ko talaga yung gagawin. Kung hindi nagawa, may magagawa ba ako? Magagaling ba ako? Wala, tuloy lang, pasensya lang. Correct. Saksi kayo yan eh. Correct. Kayo mismo, yung nakulitan ko dito. Wala naman, hindi naman pwede magalit kung hindi nyo nagawa eh. Mas matindi pa yung ibang time, kaya nila magalit. Pa yung tungkol dito pag meron silang gusto idiin. Hindi ko magagawa yung ibang mga pastor na tapang-tapang mag-review. Gusto ko gawain. Dinadaan ko sa pakiusap, dinadaan ko sa paliwanag. Kapatid, ito yung warning ng Panginoon. Open ako, kunwari, kapatid, mali yung pahayag mo. Gusto ko magsabi ng isang bintang sa akin. Hindi ako marunong tumanggap ng pagkakamali. Gusto ko samantalayan niya yung sagutin niya. Kung ako ay hindi ako natuturo na makinig sa iba, mamunod sa iba, then pwede niyo ako akusahan na ayaw tumanggap sa pagkakamali. Kung hindi ko kayo tinuruan, magrespeto sa iba, kay Frank, kay Jackson, kay Gang, magpasa kay Barbara, then, hindi ako marunong tumanggap ng pagkakamali. Paano yung turo ko bilang Berean? Mag-aralan ng isa't isa. Amen. Pwede ka makapamulot sa ibang tao. Hindi kasalanan mamulot sa ibang. Hindi kasalanan mamulot. Yun. O bakit ako ngayon ang napintang Nicolaita? Grabe talaga. Matindi talaga. Sila yung nagbabawal sa miyembro na makinig sa iba, yun ang sa Diyos. Pero yung nagtuturo na magrespeto sa ibang itay para, yun ang hindi marunong umamit sa pagkakamali. Ako, kinikwento ko, binibigyan ko ng credit kung natutunan ko kay Pastor Legonza, minsan kay Pastor Roldan, yung ang unang-unang tumutulig sa akin dito.
Binibigay ko yung credit sa kanya kung kunwari. Ito kung naalala niya. After, sa eternal age, may mga anak pa. Naunawa ni Marlito, meron ako nung sumingit si Pastor Roldan, wala na kasi flight finish na yan. Nakita ko agad. Nung nakita ko, pinayawan ko agad. Hindi na ako nagdalawang isip. Ay, galing yan sa kalaban. Hindi pwede tanggapin. Huwag aminin. Hindi. Sa Diyos yun eh. Ginamit na yung bibig niya. Kahit na nagamit din siya ng kawin sa akin. Pero yung oras na yan, nagamit siya ng Diyos, nakita ko yun. O yan ang kailangan sa atin yung pakumbaba. Tama siya. Di ba? On the spot, Barlito. Sabi ko, Barlito, nakita ko, on the spot, tama siya. Nakatulong siya para matutunan ko. Masama ba? Aminin ko, natutunan ko. Pero, marunong ba ako tumanggap ng pagkakamali? Dati hindi ko unawa yun. Meron akong unawa dati sa Genesis 1, Genesis chapter 1, Genesis chapter 2 ay magkarugtong. Parang spiritual yung isa or what, di ba? O logos yung isa. Yung logos, hindi ko parang maliwanag. Pero, si Pastor Alto mismo nagsabi, meron akong unawa na iba na sabay rin siya. Kwinito lang niya yung same story. Sino nakaalala niya sa Carolina? Di ba tinanggap ko rin niya? Oo, mas maliwanag yan. Tanggap ko rin yan. Later, mas yun pa ang gusto kong ituro kaysa doon sa dati kong turo na sequence, parang galing reduction. So, masyadong mapanghusga ay hindi yan tumatakot sa pagkakamali tapos may memorize na naman tao. Hindi tama yan. Hindi ako nagtatanay ng sama loob dahil yan ang ikinalat sa reputasyon ko. Pero, na-discern ko, may espiritu sa likod. Si Thomas lang yun eh. Yung espiritu sa likod, hindi yun galing sa akin. Galing yun sa iba. Kasi hindi naman dating ganun ang dati naming kapatid. Kung hindi yung dating ganun, kailan nagsimula yun? Nung nadikit sa iba may time. Okay, so, sa side ko, hindi ako naghahabol, hindi ako nagtatanim. Kung hindi ako tanggap, okay lang sa akin yan. Kahit nga, yung manalitin, makumbinsi na huwag na maniwala sa akin. There was a time, muntik-muntik ka na makumbinsi. Buhay pa yung dating pastor dito. Muntik-muntik ka na makumbinsi, paalisin ako dito. Diyos na siguro ang gumawa ng paraan na hindi matuloy na mapaalis ako dito. Ang sabi sa akin, Brother Francis, maganda yata, hindi pa na kay Brother Bird. Si Brother Bird, naging ano na eh. May siyani, buto. Sana mapupunta, wala na. So, Diyos ang nag-intervene kasi yung pastor dito, pumanig sa muong. Pumanig sa muong. Yung time na nakukumbinsi na siya, nakumbinsi naman siya sa ibang araw, kung nakumbinsi sa ibang araw, kumampi pa sa muong. Kita naman ng dating pastor na hindi ko siya taliwas sa bintang sa akin. Yung bintang diretsahan sinabi sa harapan ko, sinusupalpal mo si pastor. Yan. Sabi ko, wala ka naman dito eh. Hindi ko nakita yan eh. Pwede ko ipaliwanag, pwede ko i-narrate sa'yo ano nangyari dito. Nirespeto ko ni Pastor Ed kasi hindi ko siya sinupalpal. Kayo saksi. Sino saksi dito? Yes. Kahit anong tinuro niya, hindi ko siya sinusupalpal. Amen. Ang akala nga niya, Pastor Ed, wala na akong masabi. Gusto nga ni Pastor Ed, mayroon ng diskusyon eh. Kaya hingilin niya, may oras siya, may oras ako. Maglalatagan kami. Tahimik ako, 2 taon. Nung tahimik ako 2 taon, akala wala akong masabi. Si Pastor Rondan nakakakumbinsi pa nun. Ngayon, alam niya na wala akong masamang hangarin. Pero, siyempre, nakukumbinsi pa rin, mapaalis ako rito. Pero nung na-convert sa Messianic, tinatigan na hukom. Sino nakaalala? Sabi niya, tama ang hukom, tuloy yan. Sino nakaalala? Binanggit talaga ni Pastor Ed, tama ang mensahe ng hukom, tuloy yan dito. So, hindi alam ng iba, dumaan ako sa butas na karayom na wala rito. Inibigay ko naman sa Panginoon ang kung
Tanggap ko yan kung sa plano ng Panginoon, mawala ako rito. Hindi sa kalooban ng tao, ha? Kung kalooban ng tao, mayroon lang nakapagsabi talaga sa akin na talaga dapat hindi ako pakinggan dito. Yung ganyan pailalim, hindi yun maganda. Pero hindi ako nagtatanim ng sama loob. Nalulungkot lang ako na magagawa nila yan. Pero pagkaharap, siyempre, iba naman. Parang wala kaming ginawa. Wala naman kaming ginawa masama sa iyo. Minsan, Pastor Danny, nung unang inibita ko sa reconciliation, sinabi ko, Pastor, meron akong naisilabas sa iyo. Ano yun? Ano yun? Meron kang nasasabing hindi maganda sa akin. Nag-iba na naman timpla. Hindi mo makakausap ng marriage. Nagalit. Pinagbibintangan mo ba ako? Ha? Gusto mo pahiya kita ulit dyan sa Quiapo, ha? Hindi ko pinakita pangalan mo, sino yan. Sinabi ko lang, may espiritu sa likod. Ang layunin ko, ay totoong hindi reconciliation. Sa puso ko, never ako nakipaghiwalay. Tinatanggap ko lang kung pinaalis ako, ayaw sa akin. At yung mga ginagawa naman ganyan, alam ko na yan. Kumari lang, umalis ka na dyan. No. Iwan mo na kami. Kasi, mas tama ang ibang end time kaysa sa'yo. Mas yun ang susundin namin kaysa sa'yo. So, sa akin, kailangan ko lang sundin ng Panginoon. Kung meron pang naniniwala sa mensahe na hukom, papatuloy ako. Kung meron pang hiling makinig sa akin, magpapatuloy ako. Kung nag-desisyon kayo, ayaw na namin makinig sa'yo, alis ka na, alis na ako. Kung ang kalooban ng Diyos, wala na akong ministeryo, susunod ako sa Panginoon. Panginoon ang masusunod. Hindi tao. Kung tao masusunod, o huwag mo na turuan ng ibang tao, turuan mo lang pastor. Eh, kahit paano pag walamati na pastor. Nangyari na rin. Walamati na pastor. Wala ka natuturuan. So, ang church na to naging open in a sense. Hindi niya pinagkalit na yung miyembro makalit naman sa akin. Hindi niya pinagkalit. Open noon. Wala namang away, wala namang halikan. Pero ang turo na ibang time, kung sino ang pastor, siya lang dapat pakinggan. So, yung pagiging open natin na nagkaroon na ng hidwaan. Nung nagkaroon ng hidwaan, bakuran na. Meron tayong pagkaraan. Bawal turuan ang hindi niya tupa. Ang dapat lang pwede magturo, pastor, doon sa tupa. Pag hindi pastor, hindi pwede magbahagi doon sa tupa. Ang may tupa. Alam mo, ibang istorya kung kunwari, merong mga kapatiran na humiwalay sa isang church. Yung church na humiwalay yung mga kapatid na yun, hindi naman ikaw nagsabi humiwalay sila eh. Pero yung church na yun, syempre, naka-influence rin sa mga dinuro ako na huwag na makinig sa akin. Yung church na yun, nakakausap ko yung kapatid ng humiwalay. Pero dati nang nagsara sa akin yung church na yun. At tinutuloy naman yung kinakausap yung mga ibang kapatiran na kahit walang paalam sa akin. Okay lang naman sa akin yan. Ang paniniwala ko kasi, pero yan eh. Malaya tayo pag-usap sa isa't isa. Sinabihan ako ng isang manggagawa rito. Alam mo, brad, hindi ako kung kumukuha sa banyera ng may banyera. Binabalik ko sa banyera. So, sa alam ko, Kala mo naman, may banyera din siya. hindi, yung banyera lang nasa probinsya. Eh sa loob ko, kumuha din sa banyera na yan eh. Bakit sila pwede? Pero ako, hindi ako direkta kumukuha. Kahit sino pwede lang magbahagi. Wala dapat pagbabawal. Nakakuha rin sa mga tinuruan ko eh. Ako napakilala na may respeto doon na hindi, yung pabalik naman sa akin, sa nalaman ko, sinisiraan pala ako. Nung time na maganda ang pakita siguro, o later, may mga hindi magandang salita, inamin na lang ng mga membro. Pero ako, hindi ko tinaniman kayo, huwag kayo makikinig doon, huwag kayo pupunta doon, lihis doon. Kahit alam ko, may kaibahan kami sa doktrina, respetuhin niyo yun. Makinig kayo doon. Baka may matutunan pa kayo iba. Yan ang tinuturo ko sa inyo. Saksi kayo dyan.
So, ito testimony ko. Kayo, kung patas kayo magkumpara, makikita nyo, kayo magsabi, ang ginawa ko ba labag sa Diyos? Hindi ko pwede sundin ang kalooban ng tao, ay huwag mo kakausapin pag intro ng ibang iglesia. Kalooban ng Diyos, lahat to ay kanyang ubasan. Tayo ay katiwala lamang. Amen. Kung ano mensahe binigay sa'yo, ibigay mo. Amen. Huwag mo, dahil sa kompromiso mo sa tao, ayaw mo, i-kompromiso mo yung salita ng Diyos. Hindi pwede. So, yan lang ang maikli kong testimony. Wala akong binanggit na pangalan. At wala akong magagawa. Kung sa plano ng Diyos, yan pala ang sitwasyon. Nasa kamay na ng Diyos yan. Kung sino ang siya nakakaalam sa puso ng bawat isa. Pero hindi natin mapipilit lahat ng tao. Hindi natin na-respond yan kunwari. Ginawa lang tayong technique para bumait. Meron ganyan sa sanlibutan. Meron. Pero sa ubasan ng Diyos, hindi nasa galing mo yan. Hindi nasa technique mo yan. Sa laman mo, inauna lahat na magagawa mo, pero dun sa side ng spiritual, Diyos na ang makaka-ilos dyan. Diyos din ang mag-decision dyan dahil Diyos ang nakakalam sa bawat puso ng bawat isang tao. Palakpakan natin, Panginoon. Okay, natawag ko si pastor natin.